Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sa kaso nila Marcos at Jessica, sa una pa lamang ay hindi na maayos ang lahat. Alam nila na nanganganib ang pagbubuntis ng asawa dahil sa history ng pamilya. Iyon siguro ang dahilan kung bakit hindi pa rin iyon natatapos ang hirap na pagbubuntis ng asawa. Mas lalo pang naging mahirap ang pagbubuntis nito. Kailangan nating isailalim sa isang procedure si Jessica. Wika ng doktor ni Jessica na si Bella. Kilala niya ito dahil kaibigan ito ni Jessica. Naging matagumpay naman ang procedure. Ngayon ay nasa kwarto na si Jessica at inoobserbahan. Sa mga susunod na araw pa, lahat ay umaasa na magiging maayos rin ang lahat. Ganoon pa man ay nagigilty pa rin si Marcos. Hindi naman niya kasalanan ang lahat. Gaano man siya mainis na baka ang dahilan ay ang pagiging matigas ng ulo ni Jessica. Hindi naman iyon ang problema. Hindi stress ang problema. Sa loob niyon ay si Jessica. Pero mas iyon ang ikinatatakot ni Marcos. Kung stress ang problema, madali lang iyon na remedyohan. Kung kailangan na buhatin niya palagi si Jessica, kapag may gusto itong gawin na magpapahirap rito, gagawin niya. Gagawin ni Marcos ang lahat. Maging maayos lang ang asawa. Kinausap ni Marcos ang ama ni Jessica nang may bumisitang kaibigan ng asawa. Iniwan nila si Jessica para magkaroon ito ng solo na oras kasama ang kaibigan nito. Ganito ang naging sitwasyon ni Shana noon. Napabuntong hininga na kwento naman ng ama ni Jessica. Namutla naman si Marcos. Wag naman pong. Natatakot ako, Marcos. Nag-iisang anak ko si Jessica. Ayokong mangyari ito sa kanya. Isipin na lang po natin na nangyayari ang ganitong kaso. Hindi talaga ito sumpa. Normal ang lahat. And history, it doesn't always repeat itself. Nahihirapan naman ang loob ni Marcos. Ayaw niyang mawala si Jessica. Ito ang pinaka-importanting tao sa buhay niya. Ito ang lahat sa kanya. Kapag may nangyaring masama rito, parang inalisan na rin siya ng buhay. Pero alam ni Marcos na kailangan niya mag-relax. Kumalma. Kailangan na intindihin niya ang sitwasyon. Importante sa kanya si Jessica. Pero natutunan na rin niyang bigyan halaga ang magiging anak nila. Maraming pagkakataon na nanaaliw siya kapag hinahawakan at pinakikiramdaman niya ang tiyan ni Jessica. Mas nananaig na ngayon ang pananabik kaysa sa takot. Gaano man ang sabi ng doktor na mangyayari talaga iyon, naiisip rin nila ang mga dating nangyayari. Pero sa sitwasyon ngayon, ang tanging kailangang gawin ay ang magdasal. Hindi siya paladasal na tao. Pero ngayon ay araw-araw na gagawin niya iyon. Dala ng sobrang takot niya. Nagpapasalamat siya sa araw-araw na nakakasama niya si Jessica. Humihingi pa rin siya na bigyan siya ng lakas ng loob para hindi sumuko. Pinauwi ni Marcos ang ama ni Jessica. Nahihirapan ito na makita ang lagay ng anak. Hindi rin nakakabuti kay Jessica na makita na ganoon ang pinagdaraanan ng ama nito. Nang pumasok muli si Marcos sa kwarto, ay nakaalis na ang kaibigan ni Jessica. Sila na lang dalawa sa kwarto. You look exhausted. Magpahinga ka naman. Masuyong wika naman ni Marcos sa asawa. 7:30 ng gabi. Hinawakan ni Jessica ang kamay niya. Pumikit ito na para bang ninanamnam ang bawat sandali na magkasama sila. May malamig na kamay na humawak sa puso ni Marcos.
Gusto rin niyang mapapikit para pigilan ang luhang nagbabadya sa mga mata niya. Jessica, I just want to hold you, babe. Sinubukang yakapin ni Jessica ang asawa. Umupo si Marcos sa hospital bed nito. Inilagay nito ang ulo sa dibdib. I love you so much, Marcos. At sigurado akong mamimiss ko ito. Don't say things like this. You're breaking me. I'm sorry. Hindi ko lang talaga mapigilan. I'm just so scared. Nandito ako. Nandito ako palagi sa tabi mo, Jessica. Hindi kita pababayaan. Everything's going to be alright. Humihikbing niyakap siya ni Jessica. Lalong naninikip ang dibdib ni Marcos. Thank you for everything. Thank you for not giving up on me. Asawa mo ako. It's my duty to do that. We promised to be together in sickness and health, right? Inangat naman ni Jessica ang ulo nito. Pero may panahon na muntik mo nang hindi matupad yun. May takot ako noon. Bahagyang kumunot naman ang noo ni Jessica. Hindi ito nagsalita pero halata sa ekspresyon ng mukha na nag-aantay ito ng kasunod niyang sasabihin. I had a lot of fear. Patawad. Itinago ko iyon sa'yo. I didn't trust you enough. Titig na titig si Jessica kay Marcos. How about now? Are you ready to trust me enough? Sinalubong ni Marcos ang mga mata ni Jessica. May pag-alinlangan pa rin siya. They are having a hard time now. Would it help the situation? Or mas mahihirapan pa sila? Pero kung nahihirapan si Jessica, may hirap din sa loob ni Marcos. Siguro ay makakapagbagaan din sa loob niya at ni Jessica ang dahilan kung bakit niya iniwan ito sa mga nakaraang buwan. Sa unang beses na buhay ni Marcos, ipinagtapat niya ang nakaraang kanyang kinatatakutan. Hindi dapat makaramdam ng kalungkutan si Jessica. Almost everything she wished then was here. Nangyayari na iyon. Ang pangarap niyang nagkaroon ng sariling anak ay naririto na. Sinusuportahan siya ni Marco sa kagustuhan niya. Magkakaroon na sila ng buong pamilya. At higit sa lahat, mas lalo niyang nararamdaman ang pagpapahalaga sa kanya ni Marcos. Kung dati ay naiisip ni Jessica na isa siyang trophy wife o simbolo lamang para kay Marcos, kagaya ng mga madalas na ginagawa ng mga businessman sa asawa, ikinahihiya niya na naisip niya iyon. Dahil mali siya na akusahan niya si Marcos sa pagiging masama. Hindi niya pala lubos na kilala ang asawa para i-judge niya ito. Madalas na naiisip ni Jessica ang mga sinabi ni Marcos na maswerte raw ito na siya ang asawa nito. Paano naging maswerte si Marcos gayong malaki ang posibilidad na mamamatay siya? Iiwanan niya ito. Iiwan niya ang anak nila. Sa tuwing naaalala iyon ni Jessica ay nalulungkot siya. Maraming pagkakataon na nawawalan ng lakas ng loob si Jessica. Simula na nangyaring bleeding sa kanya, pakiramdam niya ay lalong humina ang kanyang katawan. Di paglakad niya ay palaging nakabantay si Marcos. Nanghihina siya lalo sa ginagawa sa kanya. Pero hindi naman niya makastigo ang order sa kanya. Madalas na naiisip niya na iyon nga siguro ang sumpa niya. Pero sa tuwing iniisip na lang rin naman ni Jessica na kung gaano siya kaswerte, hindi siya iniwan ni Marcos. Nandito ito palagi sa tabi niya. Kapag gising siya ay gising na rin ito. Alagang-alaga siya nito. Pakiramdam ni Jessica ay para siyang mamahalin at hindi pwedeng mabasag na kristal sa ginagawa sa kanya ng asawa niya. Lubos na na-appreciate ni Jessica ang mga ginagawa ni Marcos. It just means a lot. Dapat ay hindi na rin siya matakot.
Sa ginagawa nito, pinapatunayan nito na mahalaga rin ang anak nila rito. Kung mawala man siya, magiging maayos ang anak niya. Naroroon rin ang kanyang ama. Makakatulong rin ito kay Marcos. Pinapakita nito ang suporta sa kanya. In fact, nakatira na rin ito sa bahay nila para may katukatulong si Marcos. Hindi kasi niya gustong kumuha ng private nurse. Palagi niyang sinisiguro sa mga ito na doktor siya. Alam niya ang mga first aid. Naisip rin naman ni Marcos na hindi talaga ganoon kailangan niya. She needed more of emotional support. Mas kailangan niya si Marcos kaysa sa private nurse. Pero isa pa rin sa dahilan kung bakit may nararamdamang lungkot si Jessica ay dahil na rin kay Marcos. Pakiramdam niya ay inaabuso niya ito dahil sa pag-aalaga sa kanya. Nahihiya na rin siya rito. Napakaraming responsibilidad na hindi niya naagagawa rito. Minsan ay inilabas niya ang saloobin nang hindi niya mapigilan. Hindi lang iyon ang miminsan na nag-inerte si Jessica. Ngayong araw ay ganoon rin, naaawa na siya kay Marcos. Nagising si Jessica ng hating gabi. Natagpuan niya si Marcos sa may kalayuan, sa study table sa kwarto nila. Mukhang nagla-laptop ito, pero nakauugob na ito sa tabi. Mukhang dinadalaw na ito ng sobrang antok. Tumayo na si Jessica. Ginising niya si Marcos. Bakit ka tumayo? Sa halip na sumunod sa sinabi niyang matulog na sa kama, iyon pa ang sinabi ng asawa. Kailangan kitang gisingin. Hindi ka pwedeng tumayo ng, please, napakasimpleng gawain lang ito. Napabuntong hininga naman si Jessica. Pero sobra-sobra na. Kahit ang pagtayo at paglalakad niya, hindi pwedeng hindi nakaalalay si Marcos. I don't want to take chances. Tumango-tango naman si Jessica. Ayaw na rin niyang kontrahin pa si Marcos. Inalalayan siya nito na makahiga muli sa kama. Sinabihan na rin niya na ito na matulog na. Kailangan ikaw muna ang makatulog. Wika pa nito. Kahit halatang antok na ito. Napailing-iling naman si Jessica. Hindi siya palalampasin ng asawa niya. Pumikit siya at nagkunwaring natutulog para lang matupad na rin ang gusto nito. For about 10 minutes, binuksan niya ang mga mata. Pantay na ang hininga ni Marcos. Natutulog na ito. Doon pinalabas ni Jessica ang luha sa mga mata niya. Naiiyak siya sa frustration sa kanyang sitwasyon. Responsibilidad niya bilang isang babae ang mag-aalaga sa asawa nito. Pero wala siyang kahit na anong magagawa ngayon. She felt so useless. Gaano man siya kasigurado na okay lang rito ang lahat, may mali pa rin. Asawa siya ni Marcos. Siguro nga ay responsibilidad din siya nito. Palagi rin itong sinasabi na mahalaga siya rito. Pero sapat na ba ang dalawang dahilan para manatili si Marcos? Paano kapag nawala si Jessica? Ganoon rin kaya si Marcos? Palagi pa naman niyang hinahangaan ng ama dahil sa dakilang pagmamahal nito sa ina. Noon pa man ay pangarap na niya na magkaroon ng ganoong lalaki sa buhay. Pero tama ba na mag-inarte pa siya? Sobra-sobra na ang ginagawa ni Marcos sa kanya. Kung mawawala man siya, maganda nga siguro na makahanap rin ito ng iba. Masasaktan rin naman siya kapag nakita niya ito na kagaya ng ama. Walang nag-aalagang asawa. Walang partner sa buhay. Hindi pa rin sinasabi ni Marcos ang salitang mahal sa kanya. Palagi na lamang ang salitang mahalaga ang naririnig niya. Magkaiba pa rin ang salitang mahal at mahalaga. Napakaraming hiling ni Jessica. Hiling niya ay maging maayos na ang kalagayan niya. Sana ay walang masamang mangyari sa kanya, lalong-lalo na sa anak niya. Stable naman ang kalagayan ng sanggol. Sadyang ang katawan lang ni Jessica ang may problema. Hiling rin niya sana na
maging mas matatag ang relasyon nila ni Marcos. Maging maayos ang lahat. Kaya sobra-sobra na ba kung hihilingin rin niya na mahalin siya ni Marcos. Ang marinig niya ang mga salitang hinahanap rin pala niya. Pero masisisi ba ni Jessica kung napakarami niyang hiling? Sa lagay ngayon, ang paghiling lang kasi ang natatanging bagay na magaling sa kanya. Nagulat si Jessica ng isang araw ay magpahanda ng hapunan si Marcos sa garden. Hanggat maaari kasi sa kwarto lamang silang dalawa na naglalagi. Gaano man niya kagustong lumabas, nahihiya siya kay Marcos. Paano ay palaging kapag ganoon ay maraming pagkakataon na binubuhat siya nito. Pero lalo niyang nararamdaman ang pagiging imbalido niya kapag ginagamit niya iyong wheelchair. Ano to? Hindi naman natin anniversary ah. Nagiging extra sweet talaga si Marcos kapag anniversary nila. Madalas ay nagpapaset ito ng romantic dinner para sa kanilang dalawa. Minsan naman ay dinadala siya nito sa ibang lugar. Hindi naman sumagot si Marcos. Sa halip ay inasikaso na lang siya nito. Ina-appreciate na lang niya ang magandang ambience na ipinahanda nito. How are you feeling? Tanong naman ni Marcos nang matapos silang kumain. I'm good. Wika naman ni Jessica. Madalas pagkatapos ng hapunan ay inaantok na siya. Bumibigat rin ang katawan niya. Pero maayos kaysa sa dati ang nararamdaman niya. Sa tingin niya ay dala iyon ng sariwang hangin sa garden. Good. Ngumiti naman si Marcos. Tumayo ito. Let's try to watch the star. Nasabik naman si Jessica. Ano ba talaga ang okasyon, Marcos? Tanong niya rito. Ngayong araw na ito ay ang araw kung kailan niyaya kitang magpakasal. Namilog naman ang mga mata ni Jessica. Naalala mo pa yon? All the special moments we have for each other. I treasure it always. Napailing-iling naman si Jessica. Siguro nga ay hindi niya palubos na kilala ang asawa. May pagkaromantiko pala ang loko. Pero napangiti rin naman si Jessica. At sana lang, marami pa tayong magawa na katulad nito. Nahiling na wika naman ni Jessica. Yes. Tila siguradong sigurado na wika naman ni Marcos. Itinuro ng isang kamay nito ang isang bituin sa langit. Kung gaano katagal ang buhay ng bituin na yon, ganoon rin katagal ang magiging pagsasama natin. A life of a star is estimated for 1,000,000 years. Ni wala pang 100 ang average ng life ng tao. My feelings for you won't fade away. I will still love you, even after death, babe. Mula sa mga bituin ay mabilis na napatingin si Jessica sa mukha ni Marcos. Seryosong seryoso ang mukha nito. You love me? Hinaplos naman ni Marcos ang pisngi niya. From the day I saw you, I think I'm already in love with you. Pero sinabi mong hindi ka marunong magmahal. It's just a word. You always say, pinakasalan mo ako pero hindi sa dahilan na mahal mo ako. I care a lot about you. You are the most important person in my life. Mamamatay ang puso ko kung mamamatay rin ang sayo. Naisip ko pa lang na mawawala ka. Parang namatay na ako. Hindi ko makita ang hinaharap ko kung wala ka. Ang mga dahilan ng iyon, sa tingin ko naman ay sapat na para masabi at maamin ko talaga na mahal kita. Naiyak naman si Jessica sa pinagtapat na iyon ng asawa. Natupad na naman ang isa sa mga kahilingan niya. Mahal na mahal rin kita, Marcos. I'm sorry kung kailangan ko pa na matagal na sabihin ang mga salitang ito sa'yo. Alam mo, what happened to my life and my family affected a lot of me. Ayaw ko na magmahal
dahil nawawala rin ang mga ito sa akin. Ayaw ko isipin na ang salitang pag-ibig dahil alam ko na iyon ang pamilya ko sa akin. You are the important to me, Jessica. Pero ayaw kong sabihin na mahal kita. I don't want you to be like them. I don't want to lose you. But you know, don't say it, Jessica. Please. Alam ko na maling pagkakataon para aminin ko ang lahat ng ito sa'yo. But I tried because I don't want you to leave me. Knowing that I don't love you. Mahal kita. Natatakot lang ako na sabihin iyon. Thank you for being not afraid anymore. Huwag ka magpasalamat sa akin. Sa ating dalawa, ako ang may pinakamalaking kasalanan sa'yo. I didn't trust you. Hindi kita inintindi noong una. Parang huli na rin para sabihin sa'yo ang mga salitang nararapat para sa isang babaeng kagaya mo. I don't care about those. Ang mahalaga sa akin ay nagawa mong i-overcome ang takot mo sa buhay. What an understand person you are. Mas lalo tuloy akong nagigilty na hindi ko natumbasan ang lahat ng ginawa mo sa akin. Huwag mong isipin yun. I love you and I accept everything about you. Hinalikan ni Marcos ang tuktok ng ulo niya. You are the beat of my heart. And so wish to really come true. Naisip ni Jessica, nangyari na naman ang isang akala niyang imposible sa buhay niya. Nagkaroon ng panibagong lakas ng loob si Jessica. Walang mangyayaring masama sa kanya. Malalagpasan niya ang lahat ng ito. Para sa ama niya, sa lalaking minamahal at mahal siya, at higit sa lahat, para sa pinapangarap niyang anak. 8 buwan na ang tiyan ni Jessica na magdesisyon silang tapusin na ang lahat ng paghihirap. Na-diagnose na mayroon siyang pre-eclampsia. Tumataas ang dugo niya. Delikado iyon, hindi lang para sa kanya at para sa batang dinadala niya. Kailangan na agahan ang panganganak niya dahil sa kanyang sitwasyon. Gaano man kagusto ni Jessica na dalhin ang anak ng full term, para na rin sa kalagayan nito ang naging desisyon nila. She was going to have a cesarean operation. Mas lalo pa rin siyang pinanghina ng kondisyon niya sa mga nakaraang buwan. Mas lalong hindi makakaya ng katawan niya ang normal na panganganak. Hindi magagawang bitawan ni Marcos ang kamay niya habang inaantay ang oras ng kanyang operasyon. It was a good thing. Natatakot talaga siya. Sa paghawak sa kanya ni Marcos, lumalakas ang loob niya rito. I will always be here no matter what. You two are going to be okay. Tila siguradong sigurado na wika naman ni Marcos. Pinapahid nito ang luha sa mga mata nito. I love you so much, Marcos. And I love you too. Tandaan mo yan. You will be a great mother. Just like you are great as wife. We will wait for you. Huminga ng malalim naman si Jessica. Sinusubukan rin niyang ngumiti rito. She needed to be positive. Okay na ba ang lahat? Tanong naman ni Bella kay Jessica. Kapapasok lang nito sa kwarto. Kasama ito sa mag-oopera sa kanya. The operation room is... Tumingin naman si Jessica kay Marcos. Pinisil nito ang kamay niya. Magiging maayos ka. Pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Tumango-tango naman si Jessica. Sinalubong niya ang mga mata ni Bella. Wala siyang kahit na anong bakas ng takot na nakikita sa mukha nito. Hindi niya sigurado kung dahil ba ayaw lang nito na takutin siya o sigurado talaga ito na walang mangyayaring masama sa kanya. Alright, wika naman ni Jessica. Ipinatawag na ni Bella ang mga staff na magdadala sa kanya sa operating room. Pinupog siya ng halik ng asawa pagkatapos. I love you. Naluluhang wika naman ni Jessica. I love you too. You are everything to me.
Wika ni Marcos sa kahinalikan siya sa pinakahuling beses. Nang dumating ang mga staff na tutulong para itulak ang mga gulong na kama niya patungo sa operating room. Sinamahan rin siya ni Marcos. Hindi nito binatawan ang kamay niya. Nagkahiwalay lang sila nang ipapasok na siya sa operating room. Ilang sandali ay naramdaman ni Jessica ang pagtusok ng karayom sa kanyang balat. Anesthesia iyon. Para pampatulog at hindi niya rin maramdaman ang sakit. Mabilis lamang na bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Sinubukan niya mag-isip ng masasayang alaala nila ni Marcos. Bago tuluyang bumigay, hindi niya gustong maging huli niyang tingin sa mundo ay ang ilaw na nakatutok sa kanya. Gusto niyang si Marcos at ang kanyang anak ang huling makikita niya sa mundong ito. Nasa ganoong pag-iisip siya hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Makalipas ang 1 taon. Nanginginig pa si Marcos habang hawak-hawak ang kamay ng anak. Mahigit 1 taong gulang na ngayon ang anak nilang babae ni Jessica na pinangalanang Micaela. Ang tanging maririnig lamang sa paglalakad ay ang tumutunog na sandals ng anak. Kagaya na lamang na kadalasan sa lugar ng isang sementeryo. Inilapag ni Marcos ang dalang basket ng bulaklak. Bumuntong hininga siya para pakalmahin ang kanyang sarili. Hanggang ngayon ay nag-aalinlangan pa rin siya na dumalaw roon. Kulang pa siya sa lakas ng loob. Malaking bahagi pa rin niya ang nasasaktan. "Daddy?" "Who?" Tukoy naman ang anak kay Marcos sa tinitingnan na puntod. May pait sa labi ng ngumiti naman si Marcos. Ginulo niya ang buhok ng anak. Umupo siya para maging kasing pantay sila. "Someone special in our life, baby." Tinitigan siya ng anak. Waring nagtatanong ito. Naninikip naman ang dibdib ni Marcos habang pinapaliwanag ang lahat rito. Ramdam naman niya na hindi naiintindihan ng anak ang kanyang mga sinasabi. Napakabata pa nito para maintindihan ang lahat. Pero kailangan niya lamang na kahit papaano ay makapaglabas siya ng sakit ng loob niya. Wala si Jessica para gawin iyon. "Don't cry, Daddy." "Not a baby." Iginalaw-galaw pa ni Micaela ang hintuturo nito na tila ba pinagbabantaan siya nito. Tumango-tango naman si Marcos. Niyakap niya ang anak. Sa ngayon ito lamang ang karamay niya. "I know, Daddy just feeling so emotional right now. Ang tagal ko nang hindi nadadalaw ito." Wika naman ni Marcos sa katiningnan muli ang mga puntod. Nagdasal siya. Naninikip pa rin ang kanyang dibdib habang ginagawa niya iyon. Ganoon pa man, iyon ang alam niyang nararapat na gawin. Nang matapos magdasal ay sandaling nanatili pa sila ni Micaela. Humahampas ang malamig na hangin sa mga mukha nila at sa katawan nila. Napahawak naman si Micaela sa sarili. Sa kabilang ng suot na pang-eskimo na damit, nilalamig pa rin ang anak. "Paris cold." Binuhat naman ni Marcos ang anak. "Ganito talaga sa Paris, anak." "Tagal po tayo dito." Umiling-iling naman si Marcos. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Nararamdaman niyang malapit nang bumagsak ang yelo. Kailangan na nilang umalis. Lalong giginawin ang anak. Hindi ito sanay sa klima ng Paris. Sa katunayan, ngayon lang ito nakatungtong roon. Isa pa, may kailangan pa silang puntahan. "Mami?" Wika naman ni Micaela. Ngumiti lang naman si Marcos. Nag-drive na siya patungo sa airport. Halos kalahating oras sila nag-antay hanggang sa bumaba ang eroplano na inaantay nilang mag-ama. Nang dumating ang inaantay, nagwala na si Micaela na buhat-buhat niya. Nasabik itong salubungin ang inaantay. "I miss you, Mommy." Yakap naman ni Micaela kay Jessica. Bumaba si Jessica para mayakap rin ang anak na yumakap sa paanan nito. It was a sight to behold. Napakalaki ng ngiti ni Marcos habang tinitingnan ang kanyang mag-ina.
Maraming pagkakataon na napapaiyak pa nga siya habang pinapanood ang mga ito. Nakaligtas si Jessica mula sa sumpa ng pamilya nito. Naayos lahat ng komplikasyon na pinagdaanan nito. Nailabas nito ng maayos ang anak nila. Bagaman nahulog ng husto ang katawan ng asawa sa naging mahirap na pagbubuntis nito, ay nakarecover naman ito. Ganoon rin ang premature noon na si Micaela. Naging maayos rin ito. Ganoon rin si Jessica. Bumalik na ang dating katawan nito. Nakakapagtrabaho na rin ito. Isa sa mga dahilan kung bakit nahuli itong pumunta sa kanila sa pagbabakasyon nila sa Paris. Nilapitan ni Marcos ang kanyang mag-ina. Nakiyakap na rin siya sa mga ito. His heart was full of joy. Ang pinakamasayang mga oras niya ay ang mga oras na ginugugol kasama ang kanyang pamilya. Mahal na mahal niya ang mga ito. Kung noon ay natatakot pa siya sa pagkakaroon ng anak, mabilis na na-overcome niya iyon. Mas madalas pa nga na siya ang nakakasama ni Micaela. Masyado kasing dedicated si Jessica sa trabaho nito dahil sa isang paborito nitong pasyente. Kaya ito nahuli. Hindi ito makakaalis ng hospital hanggat hindi lubos na nakakalabas mula sa pagkakonfine ang pasyente na iyon. "How are you both?" Tanong naman ni Jessica. Naroon ang matamis na ngiti sa mga labi nito. Si Micaela naman ang sumagot, "Good, but not daddy." Tumingin naman si Jessica sa kanya. "Bakit? Daddy cry at cemetery." "Nagpunta kayo sa sementeryo?" Namilog naman ang mga mata ni Jessica. Nagulat ito. "Dumaan lang. I think it's time. Let's go." Hindi mo kasalanan ang lahat. Hinawakan ni Jessica ang likod niya. Inalo siya nito. "I know. May mga oras lang na nasasaktan pa rin ako sa nangyari sa kanila. Nasa maayos na silang kalagayan ngayon. Yun ang dapat mong isipin." Ngumiti naman si Marcos sa mga salita ng asawa. Guminhawa ang pakiramdam niya. "You are really good for me. Because I love you. And I love you more." Sagot naman ni Marcos at hinalikan rin siya. Ginantihan niya rin iyon. Kahit nakikita na sila ng maraming tao sa airport, pero wala nang pakialam si Marcos sa kahihiyan. Miss na niya ang kanyang asawa. 3 araw rin silang hindi nagkita dahil sa pagka-delay nito. "Ako rin, kiss, kiss." Request naman ni Micaela. Namuntik na nilang malimutan ni Jessica sa sandaling iyon. Natatawa na binigyan rin nila ng halik ang anak. Pinupog pa ng halik ni Jessica ang mukha nito. Napakaganda ng ngiti ni Marcos.